Dad naman, bakit ayaw niyo ba akong palabasin? Matanda na ako. Pagmamaktol ni Maxine kay Maximo ang kanyang ama. Magulo ang mundo sa labas, Maxine. Maraming mga snatcher dyan, hold-upper, mga mamamatay tao, at iba pang masasamang tao. Hinawakan ni Maximo ang anak pero winasik lang ito ni Maxine. For pet's sake, Dad! Hindi na ako bata. 20 na ako. Pero bakit hanggang ngayon ay parang bata niyo pa rin ako kung ituring? Napabuntong hininga na lang si Maximo. Pinoprotektahan lang kita, okay? Natatakot kasi si Maximo na baka may mangyaring masama sa anak. Simula pa kasi noong bata pa ito ay mahina na ang kanyang katawan. Minsan, nang lumabas si Maxine at nakihalubilo sa mga tao ay nagkasakit ito at ilang linggo na nakahiga sa kama dahil sa sakit nito. Mahina ang immune system ng kanyang anak kaya hindi siya masisisi nito kung ayaw niya itong palabasin. 5 taong gulang pa lang din si Maxine noong namatay ang ina nito. Ang anak na lang ang meron si Maximo kaya gagawin niya ang lahat para maprotektahan ito. Kaya nga homeschooling lang ang anak niya at kahit magalit ang anak niya sa kanya ay kanyang titiisin. Kaysa hayaan niya itong lumabas at magkasakit naman. Mas hindi niya kaya kapag nawala ito sa kanya. Alam mo naman na mahina ang katawan mo, anak. Kaya nga lumipat tayo dito para ipa-check up ka. Lalo na at may magaling na doktor daw dito. Paliwanag ni Maximo sa anak. Malaki naman na ako, Dad. At baka kaya na ng katawan ko. At nung nagkasakit naman ako ay bata pa ako. Pero simula nang lumaki na ako, hindi na rin naman ako nagkasakit, di ba, pa? Napabuntong hininga si Maximo. Nakakalimutan mo na ba? Noong nakaraang taon ka lang huling nagkasakit. Halos 1 buwan kang nakahiga lang sa kama at inaapoy ng lagnat. Lumapit si Maximo sa anak at hinawakan ang magkabila nitong balikat. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-alala sa'yo sa tuwing nagkakasakit ka, anak. Malungkot na sabi ni Maximo. Halos hindi mapakali si Maximo sa tuwing nagkakasakit ang anak niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag may nangyaring masama sa anak niya. OA na kung OA pero gusto niya lang talagang maging ligtas ang kanyang anak. Pero hindi pwede na habang buhay mo na lang akong ikulong, Dad. Para na rin akong patay na dito lang sa bahay ang mundo. Pumunta sa bintana si Maxine at tumingin sa labas ng malaking bahay na bagong binili ng kanyang ama. Gusto kong makita ang mundo. Napabuntong hininga na lang muli si Maximo. Magagawa mo yan kapag gumaling ka na, okay? Kapag gumaling ka na ay kahit saan mong gustong pumunta ay hindi kita pipigilan. Pero kailan, Dad? Kapag patay na ako? Nanlaki ang mga mata ni Maximo. Maxine, don't say that. Napaismid na lang si Maxine. Ewan ko, Dad. Nawawalan na rin ako ng pag-asang gumaling pa. Dahil ilang doktor na ang nilapitan natin. Pero ni isa sa kanila, walang nakapagpagaling sa akin. Tumitig ng seryoso si Maxine sa ama. Kaya gusto kong makita ang mundo bago man lang ako mamatay. Napakuyom ng kamao si Maximo. Huwag mong sabihin na mamamatay ka, Maxine. Dahil ginagawa ko ang lahat para mabuhay ka. Wala akong pakialam kung ilang doktor ang napuntahan na natin. Wala akong pakialam kung maubos ang pera natin. Basta gumaling ka lang. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Umalis si Maximo at malakas na sinara ang pinto dahil sa galit nito. Alam ni Maxine na galit ang ama. Nagagalit lang naman ito kapag sinasabi niya na mamamatay na siya. Napatingin si Maxine sa labas ng bintana. Naiintindihan naman niya ang ama kung bakit nito ginagawa sa kanya. Pero sana maunawaan din siya ng kanyang ama na gusto niyang makita ang mundo. All of her life ay nasa kwarto at bahay lang siya. Kahit ang makipaglaro sa labas ng bahay ay bawal. She was so sick of it. May sakit nga siya ay kinukulong pa siya. Napakuyom ng kamao si Maxine. Sorry kung gagawin ko to, Dad. Sinubukan ko namang magpaalam sa'yo pero hindi ka pumayag. Ayaw kong mamatay nang hindi man lang nakikita ang ganda ng mundo. Nang sumapit ang gabi
at tulog na ang mga tao ay tumakas si Maxine. Wala siyang ibang dala kundi ang damit na suot at jacket niya. Wala din naman siyang pera dahil hindi naman siya binibigyan ng ama. Kahit nahirapan ay nakalabas ng mansyon si Maxine. Mabuti na lang at nakatakas siya sa mga guard. Tumakbo papalayo ng bahay si Maxine at nang makalayo ay napatigil siya at napahawak sa dibdib. Dahil kasi sa kanyang pagtakbo ay hiningal siya. Pero kahit hinihingal na siya ay may ngiti naman sa kanyang labi dahil sa wakas ay nakalabas na siya ng bahay. Makikita niya na rin ang mundo. Kailangan niyang magbandali sa pag-iikot dahil bukas ay alam na ng kanyang ama na nawawala na siya at hindi magtatagal ay mahahanap din siya nito. Habang naglalakad ay napadpad sa night market si Maxine. Namamangha siya sa ganda at liwanag ng paligid. Marami din siyang mga tao na nakikitang masayang kumakain, namamasyal at nagbebenta. Miss Ganda, baka gusto mo bumili ng barbecue namin? Napatingin si Maxine sa babaeng nagtitinda. Biglang natakam si Maxine sa pagkain. Pero naalala niya, wala pala siyang dalang pera. Ngumiti lang siya sa babae. Hindi na lang po. Napasimangot na lang si Maxine na nagpatuloy sa paglalakad. Gusto sana niyang tikman ang mga pagkain na binebenta dito pero hindi naman niya magawa dahil wala siyang pera. Kapag kasi may gusto siya ay binibili lang naman ng kanyang ama. Nalampasan na rin ni Maxine ang night market at napunta naman siya sa isang eskinita. Hoy! Tigil! Napatingin si Maxine sa kanyang likod nang makarinig siya ng sigaw. Nakita niya ang 4 na lalaki na nagtatakbuhan. Nanlaki ang mga mata niya at inakala na baka mga bodyguard ito ng kanyang ama, kaya wala sa sariling tumakbo na rin siya. Mabilis na tumakbo si Maxine hanggang sa maabutan siya ng isang lalaki, pero mukhang hinahabol din ito ng mga lalaki. Tumakbo ng mabilis si Maxine na tila katapusan na ng kanyang buhay. Dito tayo. Nagulat na lang si Maxine nang hilahin siya ng lalaki sa isang madilim na eskinita. Tahimik ka lang at baka mahuli tayo. Hindi nakagalaw si Maxine dahil isinandal siya ng lalaki sa dingding habang tinatakpan nito ang kanyang bibig. Halos pigil din ang kanyang hininga dahil sa sobrang lapit ng lalaki sa kanya. Nasaan na yun? Tanong ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanila. Nakahinto ang 3 malapit lang sa kinatatayuan ni Maxine pero hindi sila nakikita dahil madilim ang side nila. Hanapin natin doon! Tumakbo na ulit ang 3. Nakiramdam muna sila kung talagang nakalayo na ba ang 3. Nakahinga naman ng maluwag ang lalaki. Mabuti naman at natakasan natin sila. Biglang natigilan ang lalaki nang mapansin na sobrang lapit pala nila at nakatitig ang babae sa kanya. Sorry. Agad na lumayo ang lalaki. Ngumiti lang si Maxine dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit ka pala tumakbo kanina? Ha? Bigla na lang napatingin si Maxine sa lalaki at napakamot sa noo. Hindi ko din alam eh. Napangiwi na lang ang lalaki at weird na tinignan si Maxine. Akala ko kasi mga tauhan yun ng daddy ko. Napataas ng kilay ang lalaki. Mayaman ka? Maliit ng ngumiti si Maxine at tumango. Bakit mo naman naisip na hinahabol ka ng mga tauhan ng daddy mo? Siguro itumakas ka sa inyo, no? Tumango naman si Maxine. Ganun na nga, ikaw, bakit ka hinahabol ng mga lalaking yun? Nagsimula nang maglakad ang lalaki at sumunod naman si Maxine. Yun sila. Hinahabol nila ako dahil nag-snatch ako ng bag. Napatigil naman sa paglalakad si Maxine at nagulat. Ano? Bakit mo yun ginawa? Alam mo bang masama yun? Masama ang magnakaw at gumawa ng mga bagay na mali. Napalingon ang lalaki kay Maxine at napatitig sa kanya. Pakialam mo ba? Napahawak sa dibdib si Maxine at napasinghap. Ikaw nga tumakas sa inyo, di ba? Hindi ba masama yun? Sasagot na sana si Maxine nang magsalita ulit ang lalaki. Diyan ka na nga. Bumalik ka na sa bahay nyo
At baka hinahanap ka na ng daddy mo. Marami pa namang masasamang tao dito. Baka mamaya, mag-ahasa ka pa dyan. Nagsimula ng maglakad ang lalaki. Bigla namang kinabahan si Maxine at natakot dahil sa sinabi ng lalaki. Napatingin siya sa paligid na medyo madilim pa. Bigla siyang napasigaw nang biglang tumahol ang mga aso. "Sandali lang! Wag mo naman akong iwan!" sabi ni Maxine at agad na hinabol ang lalaki at hinawakan ito sa kamay. "Hahayaan mo na lang ba akong maiwan dito?" Napangiwi naman ang lalaki dahil pakiramdam niya ay isang bata ang kanyang nasa harapan na nasa katauhan ng isang dalaga. Bakit ba? Sinabi ko naman na umuwi ka na sa inyo. Napasimangot si Maxine. "Ang totoo, hindi ko na alam kung saan ang daan patungo sa bahay namin." Napanganga na lang ang lalaki. Hindi kaya talagang bata ang kaluluwa nito? Sinong babae na nasa ganitong edad na ay hindi alam kung saan ang daan patungo sa bahay nito? Adik ka ba? Ang laki-laki mo na, pero hindi mo alam kung saan ang bahay niyo. Nakangiwing sabi ng lalaki. Kasi naman, napabuntong hininga si Maxine. "Kalilipat lang namin dito. Tinandaan ko naman yung mga dinaanan ko. Kaso nga, dahil sa pagtakbo ko, hindi ko na alam ang daan pa uwi. So dapat, isama mo ako sa bahay niyo dahil kasalanan mo naman kung bakit ako nawala." Napanganga naman ang lalaki. Bakit naging kasalanan ko pa? Tanong ng lalaki habang nakahawak pa sa dibdib. Kasi, kung hindi ka tumakbo kanina, ay hindi sana ako nataranta at hindi rin sana ako tumakbo. Mas lalong hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig. Tama nga ako. Isa kang adik. Hindi, isa kang baliw. Layuan mo na ako at baka mahawa ako sa'yo. Umalis na ang lalaki pero hinabol ito ni Maxine at hinawakan na naman ang kamay ng binata. "Please naman wala akong kilala dito. Hahayaan mo na lang ba talaga akong mapahamak dito?" Nagpapi-ice pa si Maxine para lang maawa sa kanya ang lalaki. Mas lalo patuloy na pangiwi ang lalaki. Kasalanan mo rin kung bakit ka nawala kasi tumakas ka sa inyo. Nagulat ang lalaki nang bigla na lang umiyak si Maxine. Nataranta na lang ang binata. "Hoy, tumigil ka na nga." Mabuti na lang talaga at walang katao-tao sa kanilang kinaroroonan. Dahil kung hindi, ay baka kung ano na ang isipin ng mga taong nakakakita sa kanila. Napapadyak na lang sa inis ang lalaki. Sige na. Isasama na kita sa bahay namin." Biglang tumigil sa pag-iyak si Maxine. "Talaga?" Napatitig ang binata sa dalaga dahil pakiramdam niya ay naloko siya sa iyak nito. Pero hahayaan na lang niya kaysa naman mapahamak ang dalaga. "Oo, basta tumigil ka na sa paggawa mo dyan. Para kang hindi babae." Napapailing na lang ang lalaki na naglalakad. Sumunod naman sa kanya si Maxine. "Ako nga pala si Maxine. Ikaw, anong pangalan mo?" Nananuyang natawa ang lalaki. "Tignan mo, sasama ka sa akin tapos hindi mo naman ako kilala." Napapailing na lang ang binata. "Mapapahamak ka talaga sa ugali mong yan." Napanguso na lang si Maxine. "Ang pangalan ko ay Totoy." Pagsasabi ng binata sa kanyang pangalan, hindi maiwasan ni Maxine ang matawa. "Ang bantot naman ang pangalan mo." Huminto sa paglalakad si Totoy at tumingin sa dalaga. Ganun. Dyan ka na lang at huwag kang sumama sa akin. Bahala ka dyan sa buhay mo." Nagmamadaling naglakad ang lalaki na agad namang hinabol ni Maxine. Ang lakad ng lalaki ay takbo na para sa kanya. Uy, sorry na, nagbibiro lang ako eh." Hindi pinansin ng binata si Maxine pero hindi naman siya nito pinigilan na sumunod sa kanya. Ilang lakad pa ang kanilang ginawa nang makarating sila sa squatter area. Kahit gabi na at hindi niya masyadong makita ang lugar ay namamangha pa rin siya. Sa mga pelikula lang kasi niya nababasa ang tungkol sa lugar na to. "Ayos na ba yun sa'yo? Na dyan ka matulog?" Tinuro ni Totoy ang mahabang upuan na gawa sa kahoy. "Wala kaming malambot na kama dito, kaya wag kang maarte." Ngumiti naman si Maxine. "Ayos lang." Nakangiti na nakaupo si Maxine sa upuan.
Ito rin ang unang beses na nakaupo siya sa upuan na gawa sa kahoy. Nasanay kasi siya na malambot ang inuupuan at kanyang hinihigaan. Ito ang unan at kumot na gagamitin mo. Ibinigay ng binata kay Maxine ang unan at kumot. Matulog ka na dyan at gabi na. Ngumiti naman si Maxine kay Totoy. Thank you and good night, Totoy. Hindi maiwasan ni Totoy na napangiwi at tignan ang babae ng weird. Napapailing na lang siya na pumasok sa kanilang kwarto na magkakapatid at natulog. Kinabukasan ay nagising si Maxine dahil sa ingay na kanyang naririnig. More minutes please, sabi ni Maxine. Kilala mo ba siya, Kuya Patot? Tanong ng isang batang babae na kanyang kapatid. Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Sagot naman ni Patot. Hindi kaya bago siyang lipat na kapitbahay natin? Tinignan naman ni Patot ang kapatid. Ano ka ba? Sa tingin mo, titira ang ganyang maputi at magandang babae dito? Tinignan naman ng maigi ni Patot si Maxine na hanggang ngayon ay natutulog pa rin. Sa tingin ko nga ay mayaman siya. Nabatango-tango naman ang batang babae. Oo nga kuya ang ganda niya. Kalalabas lang ni Totoy galing sa banyo at katatapos niya lang maligo nang makita niya ang kanyang mga kapatid na nakatitig kay Maxine. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Napatingin naman ang dalawang bata kay Totoy. Tinitignan lang namin tong magandang babae kuya. Sino siya? Tanong ng batang babae. Lumapit si Totoy sa kanila at napatitig kay Maxine na mahimbing na natutulog. Napapailing na siya. Iba talaga kapag taong mayaman. Matagal kong magising. Hoy, gising na. Sabi ni Totoy at niyugyug pa ang balikat ni Maxine. Can you just give me more 5 minutes? Sabi ng babae habang nakapikit pa rin ang mga mata. Aba, anong 5 more minutes? Tanghaling tapat na po at wala kayo sa bahay nyo para sabihin yan. Agad namang napadilat si Maxine at napaupo. Nagulat na lang ang mga bata at pati na si Totoy sa ginawa niya. Oh my God! Napakunot noo si Totoy habang nakatingin kay Maxine na napapangiti habang nakahawak pa sa bibig. So, this is true? Tumingin si Maxine sa lalaki. Hindi nga isang panaginip ang nangyari kagabi. Napangiwi na lang si Totoy at napapailing. Nababaliw ka na naman. Naiiling na umalis si Totoy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Maxine. Totoo talagang nakalabas na siya sa kanilang bahay. Pakiramdam niya ay para siyang isang ibon na nakawala sa hawla. Napatingin siya sa gilid at nakita ang dalawang bata. Hi, ako nga pala si Maxine. Kayo, anong pangalan niyo? Nakangiting tanong ni Maxine sa mga bata dahilan para mapatulala ito sa kanya. Tumikhim naman si Patot. Ako po pala si Patot at siya naman po si Nene. Turo ni Patot sa kapatid niyang babae. Kapatid po kami ni Kuya Totoy. Mas lalong ngumiti si Maxine. Ikinagagalak ko kayong makilala. Napatingin si Maxine kay Nene nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanya. Ang ganda-ganda niyo po Ate Maxine. Nakangiti naman na sinapo ni Maxine ang mukha ni Nene. Ikaw din Nene, ang ganda mo. Natutuwa si Maxine dahil noon pa man ay gusto niya ng kapatid pero hindi nga nangyari iyon dahil 5 taong gulang pa lang siya ay namatay na ang ina niya. Girlfriend po ba kayo ni Kuya Totoy? Tanong ni Patot. Sasagot na sana si Maxine nang unahan siya ni Totoy. Anong girlfriend pinagsasabi mo dyan, Patot? Kahit kailan ay hindi ko magugustuhan ang baliw na babaeng yan. Sinamaan ng tingin ni Maxine ang binata. Ano bang pinagsasabi mo dyan, kuya? Maganda naman si Ate Maxine oh. Napahawak naman sa dibdib si Maxine dahil may isang bata ang nagtatanggol sa kanya. Oo nga, maganda siya. Biglang napatingin si Maxine sa binata dahil ito ang unang beses na umamin itong maganda siya. Baliw naman. Hindi alam ni Maxine kung magkakasundo ba sila ng antipatikong lalaking ito.
Eh kung hindi mo siya girlfriend, ay ano mo siya at anong ginagawa niya dito sa bahay natin? Tanong ni Nene. Biglang napatitig na lang si Maxine at Totoy sa isa't isa. Ano? Nag-isip ka agad si Totoy. Yaya! Yaya niyo siya. Nanlaki ang mga mata ni Maxine sa sinabi ng lalaki. Siya ang bago niyong yaya. Ngumiti muna sa mga bata si Maxine bago tumayo at lumapit kay Totoy. Anong pinagsasabi mong bago nilang yaya? Mukha ba akong yaya? Tanong ni Maxine at tinuro pa ang kanyang muka. All her life ay siya itong may yaya. Tapos ngayon, bigla siyang magiging yaya? Hindi ba gusto mong makitira dito at magtago sa daddy mo? Bigla namang natigilan si Maxine. Papayag ako na dito ka muna at makakakain ka, pero hindi libre. Kailangan mong pagtrabahuan ang mga kinakain mo at yun ay maging yaya ng mga kapatid ko. Bigla namang napaisip si Maxine. Alam niyang hindi lahat ng bagay ay libre, pero wala siyang alam na trabaho ni isa. Pero wala naman siyang magagawa, lalo na at ayaw muna niyang bumalik sa kanilang bahay. Dahil kapag nahanap siya ng kanyang ama, ay sigurado siyang mas lalong hihigpitan ng ama niya ang security ng bahay nila para hindi na siya muling makatakas pa. Ano, deal ba? Nag-isip naman ng mabuti si Maxine. Sige, papayag na akong maging yaya ng mga kapatid mo sa isang kondisyon. Ipinakita pa ni Maxine ang kanyang isang daliri. Ano naman yun? Nakakunot noong tanong ni Totoy. Huwag ka nang mag-snatch. Nanlaki ang mga mata ni Totoy at napatingin sa mga kapatid. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang hindi naman iyon narinig ng mga bata. Mahina lang naman ang pagkakasabi noon ni Maxine pero kinabahan pa rin siya. Makikitira ka lang dito, pero pinapakialaman mo pa ang buhay ko. Napabuntong hininga naman si Maxine. Dahil ayaw kong galing sa nakaw ang pagkain na pinapakain mo sa mga kapatid mo. Hindi naman nakapagsalita si Totoy. Masarap nga ang kinakain nila, pero hindi naman nila alam na galing yun sa masama. Sa tingin mo ba kapag nalaman nila na galing yun sa nakaw, matutuwa sila? Nakakunot ang noo ni Totoy na tumingin sa dalaga at naiinis na. Bakit ba nakikialam ka sa buhay ko? Nagulat na lang si Totoy nang biglang hawakan ni Maxine ang kanyang kamay. Dahil may pakialam ako sa'yo. Biglang hindi makagalaw si Totoy sa kinatatayuan. Ayaw kong habang buhay ka na lang maging masama. Marami namang matitinong trabaho sa mundo. Bakit kailangan mo pang magnakaw? Matatouch na sana si Totoy sa sinasabi ng dalaga nang maalala niya na simula noong bata ay kinulong na ito ng ama. Binawi niya ang kamay na ikinagulat ni Maxine. Wala kang alam sa mundo, okay? Matanda ka mang tignan, ay para ka pa ring bata na walang alam sa mundo. Seryoso na tinignan ni Totoy si Maxine. Hindi mo alam kung gaano kahirap maghanap ng trabaho dahil wala kang pinag-aralan. Natahimik naman sandali ang dalaga at napangiti ng malungkot na tumingin kay Totoy. Oo, tama ka nga. Wala akong kaalam-alam sa mundo. Hindi ko alam ang tunay na mahirap dahil lumaki ako sa marangyang buhay. Pero kahit na ganun, ay alam ko ang tama at mali. At alam kong mali ang ginagawa mo. Muling hinawakan ni Maxine ang kamay ni Totoy. At ayaw kong habang buhay ay nasa mali ka. Kung nahihirapan ka sa paghahanap ng trabaho, ay bakit hindi mo iumpisa bilang isang maliit na negosyo ang pera na nakuha mo kagabi? Hindi naman kasi habang buhay ay yan ang gagawin mo, Totoy. Papaano na lang kung nakulong ka? Papaano ang mga kapatid mo? Sinong mag-aalaga sa kanila? Wala nang mag-aalaga sa kanila. Tapos, tutulad sila sa'yo. Tapos anong mangyayari? Matutulad din sila sa'yo at wala na silang magandang buhay. Hindi naman nakapagsalita si Totoy at napatingin na lang sa mga kapatid niya na masayang nag-uusap habang hinahanda ang mga pagkaing binili niya. Pinisil ni Maxine ang kamay ni Totoy dahilan para mapatingin siya dito. Papayag akong maging yaya nila, pero ipangako mo rin sa akin na hindi ka na muling magsasnatch.
Ayaw kong mapahamak ka, Totoy. Napalunok na lang si Totoy habang nakatitig kay Maxine. Hindi niya alam kung anong meron sa dalaga dahil sa mga sinasabi nito ay parang may humaplos sa kanyang puso at nagpa-realize sa kanya na tama ang babae. Bakit ba? Ang bait mo sa akin. Hindi naman tayo magkaano-ano. Ngumiti naman si Maxine dahilan para tumibok ng mabilis ang puso ng binata. Naramdaman niya na namula ang pisngi niya dahil uminit ito. Dahil kahit na gumawa ka ng masama, alam kong mabait ka. Dahil alam kong ginawa mo lang naman yun para sa mga kapatid mo. Nakangiting sabi ni Maxine. Kakilala mo lang sa akin, pero mabait na kagad ang tingin mo sa akin. Napatawa na lang si Totoy. Hindi ba tinuro sa'yo ng daddy mo na huwag kang magtiwala sa ibang tao at mas lalong huwag kang mapalinlang sa kanilang muka? Kasi baka hindi mo alam, isa palang wolf na nagbabalat kayo na tupa ang kaharap mo. Hindi man lang natakot ang babae sa sinabi ni Totoy at nakangiti pa rin ito. Tinuruan naman nila ako pero nararamdaman ko na mabait ka kasi tinulungan mo ako, pinatulog mo ako sa bahay nyo at hindi hinayaan na mapahamak sa daan kahit pa kakakilala pa lang natin. Hindi na lang nakasagot si Totoy dahil sa sobrang positive ng babae kung mag-isip. Napailing na lang siya dahil baka kaya ganoon na lang ang mag-isip ang babae dahil hindi naman ito nakaranas ng hirap. Okay na tayo doon, okay? Nag-thumbs up pa ang babae. Hindi naman kaagad nakasagot si Totoy. I'll take that as a yes. Kumindat pa si Maxine bago umalis at lumapit sa mga bata. Simula ngayon ay ako na muna ang mag-aalaga sa inyo habang naghahanap ng trabaho ang kuya nyo. Tumingin si Maxine kay Totoy at kumindat pa bago tinulungan ang mga bata na maghain. Napapailing na lang siya habang nakatingin sa dalaga. Halata kasi na wala talaga itong alam sa mga gawaing bahay. Muli siyang napailing at napagdesisyon ng tulungan na lang ito. Ako na nga, ganito kasi yan. Tinuro ni Totoy kung paano gawin ang mga gawain para namang bata si Maxine na nakikinig ng maigi. Marunong ka bang magluto? Umiling bilang sagot si Maxine. Well, expected ko na yun sa'yo. Napanguso naman ang dalaga. Ako na lang ang magluluto. Umiling-iling si Maxine. Hindi, maghahanap ka ng trabaho at kapag nakahanap ka na ay pagod ka na galing sa trabaho mo. Kaya ako dapat ang magluto. Hinawakan ni Maxine ang dibdib na tila desidido ng matuto. Kaya ako dapat ang magluto. Napatitig na lang si Totoy dahil nakikita niya ang pagiging desidido na matuto ng dalaga. Hahayaan na lang niya ito sa gusto niya. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na rin si Totoy para maghanap ng trabaho kagaya ng pangako niya kay Maxine. Paano po kayo nagkakilala ni Kuya Totoy, Ate Maxine? Tanong ni Nene habang minibraid ni Maxine ang buhok ng bata. Bigla niyang naisip si Yaya Noring na naging yaya niya simula pagkabata pa. Sigurado siya na kagaya ng daddy niya ay nag-aalala na din ito sa kanya. Kahit ayaw ni Maxine na mag-alala ang daddy niya at si Yaya Noring ay kailangan niyang tiisin para sa kanyang pangarap. Sa daan lang, nawawala kasi ako at tinulungan naman ako ng kuya mo. Nakahawak si Nene sa kanyang buhok na katatapos lang i-braid. Matulungin po talaga si kuya. Ngumiti naman si Maxine at tumango bilang pagsang-ayon. Nang sumapit ang gabi, ay naghanda na ng hapunan si Maxine para sa kanila. Napatingin siya sa may pinto nang bumukas ito at pumasok si Totoy. Nakauwi ka na! Ngumiti si Maxine sa binata. Kumusta ang araw mo? Bahagya namang natigilan si Totoy. Naninibago siya dahil may isang tao na sasalubong sa kanya galing sa trabaho. Napakibit balikat na lang si Totoy. Malas eh. Napao na lang si Maxine at ngumiti rin. Ayos lang naman yun. May bukas pa naman at iilang araw. Makakahanap ka rin ng trabaho. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Napailing na lang si Totoy. Halika, kumain na tayo.
Nagluto ako ng itlog. Bagya namang nagulat si Totoy. Nagluto ka? Malaki ang ngiti ni Maxine na tumango. Oo, kaya halika na. Excited na hinila ni Maxine si Totoy sa mesa. Tcharan! Sabi ni Maxine at tinuro ang pagkain sa mesa. Kung kanina ay gutom si Totoy, ngayon na nakita niya na ang niluto ni Maxine ay parang nawalan na siya ng gana kumain. Sunog kasi ang itlog. Pati na rin ang tuyo na tira nila. Oh, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Pilit na ngumiti si Totoy. Hindi. Nalungkot naman si Maxine dahilan para mataranta si Totoy. Ang ibig mo sabihin ay kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ngumiti naman si Maxine at tinawag na sina Patot at Nene. Ate Maxine, bakit po sunog ang itlog? Inosenteng tanong ni Nene. Napakamot naman sa ulo si Maxine. Pasensya ka na, Nene. Ito kasi ang unang beses na nagluto ako eh. Napatingin naman si Totoy sa kanyang kapatid. Huwag na kayong maraming angal. Okay? Ano sabi ko sa inyo? Tanong ni Totoy sa mga kapatid. Kainin kung ano man ang nasa pagkainan at huwag nang maghanap ng iba dahil maraming tao ang hindi kumakain. Sabay na sabi ni Patot at Nene. Kaya sige na, kumain na kayo. Lagyan nyo na lang ng toyo. Sabi ni Totoy at nilagyan na ng pagkain ang pinggan ng mga kapatid. Kumain na rin si Totoy at bigla siyang natigilan sa pagnguya nang malasahan niya ang sobrang alat na itlog. Sa tingin niya ay para itong asin na may kaunting itlog. Kumusta ang lasa? Nai-excite na tanong ni Maxine. Napalabi naman si Totoy. Mas mabuti talaga na huwag ka na munang magluto, Maxine, para hindi masayang ang pagkain. Napabuntong hininga si Totoy. Huwag ka sanang magtampo. Malungkot man pero ngumiti pa rin si Maxine. Okay. Kumain pa rin si Maxine kahit pamaalat ang niluto niyang itlog. Bumili ka na lang ng sardinas sa tindahan, Patot. Binigyan ni Totoy ng pera si Patot at umalis na ito. Pasensya ka na kung nasayang ko ang pagkain at pera mo, Totoy. Napabuntong hininga naman si Totoy. Ayos lang. Pero saka ka na lang magpaturo kung paano magluto kapag nakauwi ka na sa inyo. Dahil hindi ka na mamumroblema sa ingredients. Para namang nakonsensya si Totoy dahil malungkot pa rin si Maxine. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag ka nang malungkot, okay? Tumango naman si Maxine at maliit na ngumiti. Kinagabihan ay nakatulog na ang mga kapatid ni Totoy. Lumabas siya sa kwarto dahil nauuhaw siya. Nakita niya sa upuan na wala doon si Maxine at nakaayos pa ang unan at kumot. Agad niyang hinanap ang dalaga sa isipin na baka lumayas ito dahil nagtatampo. Wala pa naman itong alam sa daan at baka mawala pa ito at mapahamak. Sa pagbukas ni Totoy sa pinto ay napatigil siya nang makita si Maxine na nakaupo at nakatingin sa malayo. Para naman siyang nakahinga ng maluwag. Nandito ka lang pala. Napatingin si Maxine kay Totoy. Akala ko ay umalis ka dahil nagtatampo ka. Naupo si Totoy sa tabi ni Maxine. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa natutulog? Napabuntong hininga si Maxine. Namimiss ko lang ang daddy ko. Napakunot noon si Totoy. Bakit hindi ka pa umuwi? Umiling si Maxine at malungkot na ngumiti. Kapag umuwi ako sa amin, ay mas lalong hindi na ako makakalabas pa ng bahay. Nagtataka na si Totoy sa sitwasyon ng babae. Bakit hindi ka pa pinapalabas ng daddy mo? Katulad ka rin ba ni Goldie sa once upon a time na may golden hair? Natawa na lang si Maxine. Wala no, hindi naman yun totoo. Napanguso naman si Totoy. Malay mo. Napatitig si Totoy kay Maxine nang tumawa pa rin ang babae. Mas lalong gumaganda ang dalaga sa kanyang paningin kapag tumatawa ito. May sakit kasi ako. Nagulat naman si Totoy sa sinabi ng dalaga. Bata pa lang ako, mahina na ang immune system ko. Minsan nang ilabas nila ako sa bahay ay nagkasakit ako
at ilang linggong nakahiga lang sa kama. Kaya simula noon, naging mahigpit na ang daddy sa akin sa lahat ng bagay at hindi ako pinapalabas ng bahay. Iba't ibang doktor na rin ang tumingin sa akin at kung ano-ano ng mga gamot ang ininom ko. Pero ganun pa rin eh. Hindi naman makapaniwala si Totoy sa nalaman at mas lalong napatitigis sa dalaga. Hindi naman kasi halata sa itsura at katawan ng babae na sakitin ito. Well, maliban na lang sa mapuputla nitong balat. Kung ganun pala, kailangan mo na palang umuwi sa inyo. Napatingin si Maxine kay Totoy. Papaano na lang kung bigla kang magkasakit? Madumi pa naman dito sa squatter. Sino bang daddy mo? Hahanapin ko siya at sasabihin na nandito ka. Baka mapano ka pa rito. Natigilan si Totoy nang hawakan ni Maxine ang kanyang kamay. Huwag Totoy, huwag mong gagawin yan. Nakita ni Totoy ang pagmamakaawa ng mga mata ni Maxine. Bakit hindi? Biglang namula at nanubig ang mga mata ni Maxine. Dahil ayaw ko munang bumalik sa bahay namin. Alam kong anytime ay mahanap ako ng daddy ko. Kaya gusto kong sulitin ang kalayaan ko. Hindi na nga napigilan ni Maxine ang maiyak. Gusto ko lang naman makita ang mundo. Mahirap ba yun? Biglang naawas si Totoy sa babae. Tanggap ko nang hindi na ako gagaling sa sakit ko. Pero gusto ko naman makita muna ang mundo bago ako mamatay. Yun man lang ang kahilingan ko pero hindi nila maibigay. Hindi mo daling ikulong na lang sa bahay habang buhay. Kung sa paglabas ko, ikakamatay ko. Pero ang kapalit naman nun ay nakita ko ang mundo. Ay ayos lang, mamamatay akong masaya. Niyakap ni Totoy si Maxine dahilan para magulat siya. Hindi ka mamamatay. Okay? Mas makikita mo pa ang mundo at marami ka pang lugar na makikita maliban sa squatter area na to. Pangako yan. Napakurap-kurap na lang si Maxine. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng lalaki. Niyakap niya pabalik ang lalaki at mas lalong naiyak. Kinabukasan ay muling naghanap ng trabaho si Totoy and this time ay desidido na siyang makahanap ng trabaho. Dahil plano niya na kapag nagkatrabaho na siya at sumahod ay ipapasyal niya si Maxine kahit dito muna sa kanilang lugar. Gusto niyang makita ng babae ang iba't ibang lugar kagaya na lang ng pangarap nito. Hindi maintindihan ni Totoy kung bakit bigla na lang niyang gustong tuparin ang pangarap ng babae. Siguro ay naaawa siya kay Maxine o dahil ito ang babaeng nakapagparealize sa kanya ng lahat. Ang babaeng dahilan kung bakit gusto niyang maging better person. Ano kaya ang magandang negosyo na gagawin natin? Yung dito lang sana sa harap ng bahay? Tanong ni Maxine sa dalawang bata. Bakit po kaya hindi na lang tayo mag-sari-sari store? Kagaya na lang ng tindahan ni Aling Tessa. Nasa tapat lang din po yun ang bahay nila. Suggest ni Nene. Napatango naman si Maxine. Pwede. Umiling si Patot dahilan para mapatingin sa kanya sina Maxine at Nene. Hindi pwede yun, Ate Maxine. Sa pagkakaalam ko ay malaking pera ang kailangan natin para makabili tayo ng paninda sa tindahan. Wala naman po tayong ganong kalaking pera. Nababuntong hininga naman si Maxine. Oo nga no. Kung sana ay pinapayagan siya ng kanyang ama na lumabas ay baka nakahingi na siya ng tulong sa ama para sa mga bata. May iba pa ba kayong naiisip na kasya sa budget natin? Tanong ni Maxine. Sabay-sabay silang tatlo na napahawak sa baba at nag-isip. May naisip na ako, Ate Maxine! Ano naman yon? Ngumiti naman si Patot. Bakit hindi na lang po tayo mag-barbecue? Hindi naman ganoon kalaki ang kailangan natin na pera. Tapos, pwede naman tayo na dyan na lang sa harap magtinda. Napatango-tango naman si Nene. Oo nga Ate Maxine, pwede po yun. Pero... Napatingin naman sila sa bata. Marunong po ba kayong mag-barbecue? Baka kasi mamaya ay masunog kagaya ng sa itlog. Napakamot na lang sa ulo si Maxine. Ay, oo nga pala no. Sabay-sabay na naman silang napabuntong hininga. Hanggang sa maghapon na ay wala pa rin silang naisip.
Nagpaturo na lang si Maxine kung paano ba magsaing. Ganito, Ate Maxine, kung ilang baso ng bigas ang nilagay nyo, ayun din ang baso ng tubig ang ilalagay nyo pagkatapos nyong hugasan ng bigas. Sabi ni Patot. Ilang beses na naghugas ng bigas si Maxine at maraming beses ang natatapon kapag tinatanggalan niya na ng tubig. Wag po kayong mag-alala, Ate Maxine. Ganyan din po ako noong una. Kapag nasanay na kayo ay hindi na po magiging ganyan. Napangiti naman si Maxine sa bata. Hindi alam ng mga bata kung anong saya ang binibigay ng mga ito sa kanya. Marami siyang natutunan dahil sa mga ito at nang dahil na rin kay Totoy. Maxine, Nagulat na lang si Maxine nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Totoy. Patakbo itong lumapit sa kanya at agad siyang niyakap. Anong nangyari, Totoy? Kumalas si Totoy at masayang nakatingin sa babae. may trabaho na ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Maxine at napahawak pa sa bibig. Talaga? Tumango-tango si Totoy. Oo, isa na akong car wash boy. Hindi naman ganun kalaki ang sweldo, pero okay na. Hinawakan ni Maxine ang kamay ni Totoy sa sobrang tuwa. Natutuwa ako, Totoy. Okay lang na maliit ang sahod. Basta pinaghirapan mo naman. Naku! Napapatalon pa si Maxine. Nakakatuwa naman. Napangiti na lang din si Totoy habang nakatingin sa babae. Ngayon na may trabaho na siya, ay mag-iipon na siya. Sumapit ang linggo at day off ni Totoy. May gagawin ka ba ngayong araw? Tanong ni Totoy kay Maxine dahilan para mapatigil siya sa pagwawalis. Napaisip naman si Maxine. Wala naman, makikipaglaro lang ako sa mga bata mamaya. Bakit? Bago pa man makasagot si Totoy ay muling nagtanong si Maxine. Teka, wala ka bang pasok ngayon? Umiling si Totoy. Wala, day off ko at kakasahod ko lang kahapon. Kaya ililibre ko kayo ng mga kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. Saan? Bigla tuloy na-excite si Maxine. Sa plaza lang muna, hindi pa kasi ganun kalaki ang pera ko. Ayos lang kahit saan. Excited na nagbihis si Maxine at ang mga bata. Pumunta sila sa plaza at naglagay ng kumot sa damuhan. Ang dami namang tao dito, manghang sabi ni Maxine. Kahit ba walang ganap dito ay marami pa ring tao. Natigilan sa pagsasalita si Maxine dahilan para matigilan si Totoy. Bakit, Maxine? May problema ba? Tinignan din ni Totoy kung saan nakatingin si Maxine. Nakita niya ang isang masayang pamilya. Isang nanay, isang tatay at isang anak na masayang nagpipiknik. Ang saya nila ano? Malungkot na napangiti si Maxine. I miss my mom. Nasaan na pala ang mami mo? Daddy mo lang kasi ang naikwento mo. Tumingin si Maxine sa lalaki at malungkot na ngumiti. Patay na siya. Bata pa lang ako nang mamatay siya. Bagyang nagulat si Totoy. Sorry. Ngumiti na lang si Maxine at naupo sa kumot. Ayos lang, kayo, nasaan pa lang mga magulang nyo? Naupo na rin si Totoy sa kumot habang ang dalawang bata naman ay masayang naghahabulan. Wala na rin sila. Patay na. Kaya kami na lang tatlo ng mga kapatid ko ang meron kami. Napatango naman si Maxine at napatingin sa dalawang bata. Masaya sigurong magkaroon ng kapatid, no? Masaya kahit minsan nakakapagod. Sa mura kong edad, kailangan kong kumayod para may maipakain sa kanila. At dahil bata pa ako noon, walang tumatanggap sa akin. Kaya doon ako natuto na mag-snatch. Ngumiti si Maxine sa lalaki. At natutuwa ako na nagbago ka na. Tumango at ngumiti si Totoy. Oo, mas maganda pala na yung pera na natatanggap mo ay pinaghirapan mo sa legal na paraan. At salamat yun sa'yo, Maxine. Nang dahil sa'yo, nabago mo ang buhay ng mga kapatid ko. Lalo na ang buhay ko. Hindi alam ni Maxine kung bakit bigla na lang tumibok ang puso niya ng mabilis. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi kaya aatakihin na naman siya ng sakit niya dahil lumabas siya ng bahay? Kuya Totoy,
bili tayo ng fishball. Sabi ni Nene na hinihila pa ang damit ni Totoy. Sige, dito ka lang Maxine. Bibili lang kami ng pagkain. Wala sa sariling tumango si Maxine. Umalis na nga ang tatlo. Kinakabahan si Maxine dahil baka bigla siyang atakihin ng kanyang sakit. Napahawak siya sa kanyang pisngi at naramdaman na mainit iyon. Mukhang lalagnatin ata siya. Napahawak naman siya sa kanyang leeg pero hindi naman yon mainit. Hindi niya din maramdaman ang init sa kanyang katawan na dapat ay nararamdaman niya kapag aatakihin siya ng kanyang sakit. Nagtataka siya dahil kumakabog lang naman ng mabilis ang dibdib niya sa tuwing ngumingiti si Totoy sa kanya at kung may magagandang sinasabi ang lalaki. Kasabay nun ang pag-init ng mukha niya. Balik sa nakaraan. Ate Yvette, papaano niyo po malalaman kung mahal niyo na ang isang tao? Tanong ni Maxine na nooy nasa edad siyang 18. Kapag nahanap mo na ang taong mamahalin mo, malalaman mong mahal mo siya kapag masaya ka, kapag kasama siya, at namimiss mo siya kapag wala naman siya. Napatitig na lang si Maxine sa kanyang yaya na nakangitiman ay seryoso naman sa sinasabi. Balik sa kasalukuyan. Napahawak si Maxine sa kanyang tiyan. Kanina pa niya nararamdaman na parang may kung ano sa kanyang tiyan pero hindi naman siya nagugutom. Bigla niyang naalala ang sinabi ng Yaya Yvette niya noon. Natigilan na lang si Maxine. Ibig sabihin ay mahal na niya si Totoy? Lahat kasi ng sinabi ng yaya niya noon sa kanya ay nararamdaman niya ngayon at kay Totoy yon. Maxine, masakit bang tiyan mo? Napatingin si Maxine kay Totoy, nakakarating lang kasama ang dalawang bata. Pilit siyang ngumiti at ngumiling. Hindi naman. Napatingin siya sa mga plastic cup na may lamang mga pagkain. Ano yan? Pinagtuturo naman ni Totoy ang mga pagkain na kanyang dala. Ito ang gikyam, fishball, kwek-kwek at siomay. Inibayba ko na ang mga binili ko kasi hindi ko naman alam kung anong gusto mo. Bigla namang natakam si Maxine. Itong kwek-kwek. Kinuha ni Maxine ang baso na may lamang kwek-kwek. Itlog yan na may harina. Masarap yan. Kakain na sana si Maxine nang may maalala si Totoy. Sandali, pwede ka ba niyang kumain? Hindi ka ba magkakasakit? Nag-aalalang tanong ni Totoy. Bigla namang napaisip si Maxine at napakibit balikat. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kinakabahan naman si Totoy habang nakatingin kay Maxine na kumakain. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Hindi, ang sarap nga eh. Lumapit naman si Nene. Ito Ate Maxine, try mo tong fishball, masarap to. Ngumanga nga si Maxine nang subuan siya ni Nene. Napahawak naman siya sa kanyang bibig. Oo nga, ang sarap. Hindi lang kwek-kwek at fishball ang kinain ni Maxine. Sinubukan niya rin ang ibang mga nakabenta ng pagkain sa plaza. Masaya silang umuwi ng bahay. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Totoy. Kaagad na nakatulog ang mga bata dahil sa pagod. Oo, maraming salamat talaga sa iyo, Totoy. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko to naranasan ngayon. Hindi sana ako magiging masaya ngayon. At dahil dyan, may reward ka sa akin. Napakunot noon naman si Totoy. Ano yun? Napaisip naman si Maxine. Pumasok ka muna sa kwarto niyo. Mas lalong nagtaka si Totoy pero ginawa pa rin naman niya ang sinabi ni Maxine. Nasa loob na siya ng kwarto nilang magkakapatid. Ngumiti si Maxine. Thank you ulit, Totoy. Good night. Mabilis na hinalikan ni Maxine si Totoy sa pisngi at agad na sinara ang pinto ng kwarto. Napapikit naman ng mariin si Maxine dahil halos lumabas na ang puso niya sa sobrang pagkabog nito. Talagang sinadya niya na papasukin muna sa kwarto ang lalaki para pagkatapos niya itong bigyan ng halik sa pisngi ay hindi niya na makikita ang mukha nito o ang reaksyon man lang nito. Agad siyang nahiga sa kanyang higaan at nagtalukbong ng kumot. Kinakabahan man si Maxine ay masaya naman siya. Sa kabilang dako ay biglang natigilan si Totoy sa kanyang kinatatayuan. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang pisngi.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na hinalikan siya ni Maxine sa pisngi. Dahan-dahan na lumalabas ang ngiti sa labi ni Totoy. Napatakip na lang siya sa muka dahil alam niyang namumula ang magkabila niyang pisngi. Sino ba naman kasing hindi magugulat sa ginawa ng babae? Napapailing na lang siya dahil mukhang hindi nga siya makakatulog ng maayos ngayon. Kinabukasan ay parehong ang may eye bag sina Totoy at Maxine dahil hindi sila masyadong nakatulog dahil sa nangyari kagabi. Kuya, Ate Maxine, hindi po ba kayo nakatulog ng maayos? Inosenteng tanong ni Nene. Nagkatinginan naman sina Totoy at Maxine at agad ding napaiwas ng tingin sa isa't isa. Nene, medyo masakit kasi sa likod yung higaan kaya ganun. Palusot ni Maxine dahilan para mapatitig naman si Totoy sa kanya. Natigilan siya nang makitang nakatingin pala sa kanya si Totoy. Kumain ka na? Tumangulang ang lalaki at kumain na rin. Tahimik lang silang kumakain. Mabuti na lang at hindi na muling nagtanong pa ang mga bata. Nang matapos ay umalis na rin si Totoy dahil papasok na ito ng trabaho. Nene, ano nga pala ang tunay na pangalan ng Kuya Totoy mo? Tanong ni Maxine. Minsan kasi ay naiilang siya na tawagin ang lalaki sa palayaw nito. Emil po ang tunay niyang pangalan, Ate Maxine. Napatango naman si Maxine. Emil, bulalas niya sa pangalan ng lalaki. Maganda naman pala ang totoong pangalan ng lalaki at ang layo-layo ng palayaw nito sa totoo niyang pangalan. Nagulat si Maxine nang maagang umuwi si Totoy at mas nagulat siya nang makita na may dalawa itong dala na kutson at hindi naman ganoon kakapal. Emil, saan galing yan? Sasagot pa sana si Totoy nang magsalita muli si Maxine. Teka, ninakaw mo yan no? Pabulong namang tanong ni Maxine sa binata para hindi sila marinig ng mga bata. Baliw ka ba, Maxine? Nagulat naman si Maxine sa naging tanong ng lalaki. Paano ko to nanakawin? Sa tingin mo ba ay makakatakbo ako kung ganito kalaki ang dala ko? Natawa naman si Maxine at napakamot na lang sa ulo. Oo nga no. Napailing na lang si Totoy. Saan nga galing yan? Inilagay ni Totoy ang kutson sa may upuan. Binili ko yan. Hindi bang sabi mo kanina? Hindi ka nakatulog dahil masakit sa likod ang hinihigaan mo. Kaya ayan. Tinuro ni Totoy ang kutson. Napatakip naman sa bibig si Maxine. Para kasing may humaplos sa kanyang dibdib. Kahit napalusot lang naman niya ang sinabi kanina, ay hindi naman niya inakala na seseryosohin iyon ng binata. Thank you, Emil. Hindi ka na sana nag-abala pa. Ngumiti si Totoy. Wala yun. Isa pa. Mura lang naman to. At dalawa naman siya kaya magagamit din ng mga kapatid ko yung isa. Kung gusto mo nga ay, doon ko na lang din sa kwarto namin matulog. At dito na lang ako, sa upuan. Mabilis na umiling-iling si Maxine. Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Nagulat si Maxine nang hawakan ni Totoy ang kanyang kamay. Parang may kuryente siyang naramdaman. Hindi. Dapat nga. Ay noon ko pa in-offer sa'yo ang kwarto eh. Napatitig si Maxine sa lalaki at ayun na naman ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ngayon ay nasisiguro niya na mahal niya na nga talaga si Totoy. Thank you, Emil. Napakunot noo si Totoy. Bakit ba Emil ang tawag mo sa akin? Nagtatakang tanong ni Totoy. Hindi ba yun ang totoo mong pangalan? Tumango naman si Totoy bilang sagot. So, yun na ang itatawag ko sa'yo. Mas bagay sa'yo ang pangalang Emil kaysa Totoy. Nagkatinginan lang silang dalawa sa mga mata at kalaunan ay napaiwas. Para silang nailang sa bawat isa. Naging masaya naman ang dalawang bata dahil makakahiga na sila sa malambot na kutson. Sumapit pa ang ilang buwan na naging masaya si Maxine kasama si Totoy at ang mga kapatid nito. Sa tuwing sweldo rin ng lalaki ay pinapasyal sila nito. Kahit minsan ay nag-window shopping lang sila dahil wala naman silang pera. Pero kahit ganoon ay masaya naman sila.
Kahit na halos 3 buwan na siyang nakatira sa squatter area, ay ni minsan ay hindi pa siya nagkakasakit. Maxine! Nagulat si Maxine at ang kasama niyang 3 nang malakas na bumukas ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang daddy at ang 2 bodyguard na nasa likod nito. Daddy? Nakita ni Maxine ang galit sa mga mata nito dahilan para siya ay kabahan. Mabilis na lumapit ang kanyang ama at napapikit na lang siya dahil inaasahan niyang sasamparin siya ng ama dahil sa ginawa niyang pagtakas sa kanilang bahay. Pero nagulat na lang siya nang bigla siyang yakapin ng ama. Dad? Isinubsob ng ama ni Maxine ang mukha nito sa kanyang balikat. Alam mo bang, halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Halos wala akong tulog sa pag-iisip kung kumusta ka na. Kumalas ang ama ni Maxine at nakita niyang umiiyak na ito. Halos halugugin ko ang buong Maynila para lang mahanap ka. Para akong mamamatay sa isiping baka may nangyari na sa'yong masama. Alam mo bang, miss na kita, anak. Nakita ni Maxine ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ng kanyang ama. Doon ay napaiyak din siya dahil napag-alala niya ito ng sobra. I'm sorry, Dad. I'm sorry. I'm so sorry. Napahilamos na lang sa mukha si Maxine at umiyak. Niyakap muli ni Maximo ang anak na halos 3 buwan niyang hindi nakita. Nang kumalma na sila, ay naupo na sila. Dito ka nakatira ng halos 3 buwan. Gulat na tanong ni Maximo sa anak. Tumango naman si Maxine. Opo, Dad. Mas lalong nagulat si Maximo. Ang dumi dito, anak. Alam mo naman na madali ka lang magkasakit. Ngumiti si Maxine. Yun nga ang nakakagulat, Dad. Kasi kahit nandito ako sa lugar na to, ay hindi naman ako nagkasakit kahit ni minsan. Pakiramdam ko ay naging malakas na ako ngayon at hindi basta-basta nagkakasakit. Nakakain na po ako ng kikiam, kwek-kwek, fishball at iba-iba pa. Hindi naman makapaniwala si Maximo. Ah, ito nga po pala si Patot at Nene. Sila ang mga kapatid ni Emil. Nagtaka naman si Maximo. Sino naman si Emil? Ngumiti si Maxine nang maalala ang binata. Si Emil po, siya ang tumulong sa akin at nagpatira sa akin dito. Alam niyo, Dad, ang bait-bait niya. Hindi niya ako binabayaan at pinatara niya ako dito kahit na hindi niya ako kilala. Tama ka nga, Dad. Maraming masasamang tao sa mundo pero nagiging masama lang naman sila dahil wala silang choice. At marami pa din namang mababait na tao sa mundo, kagaya na lang ni Emil at ng mga kapatid niya. Nakangiting sabi ni Maxine. Napatitig naman ng mabuti si Maximo sa anak. Maliban sa mukhang nabawasan ang timbang nito, ay sa kanyang palagay ay hindi naman ito nagkasakit. Masaya ako sa kwento mo, anak. Pero kailangan na nating umuwi. Kailangan mapatingin kita sa doktor at malaman ko kung kumusta na ang katawan mo. Napatayo naman si Maxine. Hindi niyo ba nakikita, Dad? Magaling na ako. Hindi ko na kailangan ng doktor at masaya ako dito. Mas lalong napatitig si Maximo sa anak. Gusto kong makasiguro. Pero hindi na natapos ni Maxine ang sasabihin nang muling magsalita ang kanyang ama. Wala nang pero, Maxine. Ayaw kong mawala ka sa akin. Kaya sana, pagbigyan mo naman ako. Ilang buwan kang nawala at hindi natin alam kung gumaling ka ba sa sakit mo o lumala. Lumapit si Maximo sa anak at tinawakan ang kamay nito. Please, anak. Napatingin naman si Maxine kina Patot at Nene na nalulungkot dahil alam ng mga ito na aalis na siya. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Maxine. Sige, papayag na ako. Natuwa naman si Maxine. Pero may kondisyon ako. Tumango-tango si Maximo. Ano yun? Seryoso naman si Maxine na nakatingin sa ama. Gusto kong maging maayos ang buhay ng mga bata bago ako umalis. Gusto ko din na bigyan niyo ng maayos na trabaho si Emil at may mataas na sweldo para sa mga kapatid niya. Nagulat naman si Maximo. Seryoso ka ba dyan, Maxine? Kakilala mo lang sa mga taong ito pero ganun na kaagad ang ibibigay mo sa kanila. Bigla namang nainis si Maxine.
Oo, Dad. Kakakilala ko lang sa kanila. Pero higit pa, sa kakilala, ang tingin na turing nila sa akin. Tinuring nila akong pamilya. Kung tutuusin, ay kulang pa ang mga iyon sa mga naitulong nila sa akin habang nandito ako sa kanila. Napabuntong hininga na lang si Maximo. Noon pa talaga ay may mabuting puso na ang kanyang anak. Kaya nga mas natatakot siya na lumabas ito. Maliban sa mahina nitong katawan ay natatakot din siya dahil baka abusuhin ng mga tao ang kabaitan ng anak. Sige, kung yan ang gusto mo. Thank you, Dad! Tumango na lang si Maximo. Kung yun lang ang gusto ng anak para umuwi ito ay gagawin niya. Ang safety ng kanyang anak ang mas importante sa kanya. Teka, sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa harap ng bahay namin? Napatingin naman sina Maxine sa may pinto nang marinig ang boses ni Totoy. Papasukin niyo nga ako. Napatigil si Totoy nang makita ang kasama ni Maxine. Lumapit siya sa babae. Sino siya, Maxine? At bakit maraming bodyguard sa labas? Siya ang daddy ko, Emil. Nagulat naman ang lalaki. Good afternoon po, sir. Inilahad ni Totoy ang kanyang kamay sa lalaki. Hindi kaagad tinanggap ni Maximo ang kamay ni Totoy. Dad! Napatingin si Maximo sa kanyang anak. Siya si Emil, ang lalaking tumulong sa akin. Sa pagkakasabi ni Maxine noon ay doon lang tinanggap ni Maximo ang kamay ng lalaki. Nice meeting you, iho. Maraming salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Utang na loob ko ang pagkupkup mo sa kanya. Ngumiti naman si Totoy. Wala po yun. Si Maximo naman ang ngumiti at napabuntong hininga. Ngayon na nahanap ko ng anak ko, ay kukunin ko na siya. Nagulat si Totoy at agad na napatingin kay Maxine. Malungkot itong napangiti. Dad, pwede bang bukas niyo na ako sunduin? Napakunot noon naman si Maximo. Gusto ko lang makasama muna ang mga bata bago ako umalis. Nakita ni Maximo na nalulungkot ang kanyang anak dahil aalis na ito kaya wala siyang magagawa. Sige, anak. Kinuha ni Maximo ang cellphone at binigay kay Maxine. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka, okay? Tumango at ngumiti si Maxine. Thank you, Dad! Niyakap ni Maxine ang ama at umalis na nga ito. Ate Maxine! Agad na lumapit ang mga bata kay Maxine at niyakap siya habang nag-iiyakan. Naupo si Maxine at niyakap din ang mga bata. Kahit pati siya ay naiiyak na rin pero pinipigilan niya lang. Huwag na kayong umiyak, babalik pa rin naman ako eh. Kumulas ang mga bata at pinunasan ni Maxine ang mga pisngi nila. Nasasaktan siya kapag nakikitang umiiyak ang mga batang ito. Kahit pa kasi sandali lang silang nagkasama ay napamahal na sa kanya ang mga bata at itinuring niya ring mga kapatid niya ang mga bata. Pero hindi na po tayo magkakasama araw-araw at maglalaro. Umiiyak na sabi ni Nene. Wala na din pong mag-aalaga sa amin. Sabi naman ni Patot. Kahit na naiiyak na si Maxine ay pinipigilan niya pa rin. Ngumiti siya sa mga bata. Kahit naman hindi tayo araw-araw nagkakasama, ay hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko sa inyo. Mahal ko pa rin kayo. At para sa akin, ay mga nakakabatang kapatid ko kayo. Napabuntong hininga na lang si Totoy habang nakatingin sa kanyang mga kapatid. Pumasok na muna kayo sa kwarto. Mag-uusap lang kami ng ate Maxine niyo. Pumasok naman sa kwarto ang dalawang bata. Naupo si Totoy sa kanyang tabi. So, uuwi ka na talaga? Oo. Kailangan eh. Ang tagal ko ring nawala sa bahay, kaya gusto ni Dad na ipatingin ako sa kakilala niyang doktor. Pero sa tingin ko, gumaling na ako dahil hindi naman ako nagkasakit nang nandito ako sa inyo eh. Napatango-tango naman si Totoy habang nakatingin lang sa sahig. Sana nga gumaling ka na para payagan ka na ng daddy mo na makalabas na at mas ma-explore pa ang buong mundo. Hinawakan ni Maxine ang kamay ni Totoy dahilan para mapatingin sa kanya ang lalaki. Kapag gumaling na ako, ay lilibutin ko ang mundo. Kasama ka at ang mga kapatid mo. Pinisil ni Maxine
ang kamay ng lalaki. Dahil ikaw ang unang tao na nagpakita sa akin sa magandang mundong to. Kaya ikaw din ang gusto kong makasama sa pag-e-explore ko sa ibang lugar. Hindi na napigilan ni Totoy ang yakapin si Maxine. Mahigpit niya itong niyakap na tila ba ito na ang huling pagkakataon na mayakap niya ang babae. Mamimiss kita. Mamimiss ka namin ng mga bata. Napangiti naman si Maxine at niyakap pabalik ang lalaki. Mamimiss din kita at ang mga bata. Huwag kang mag-alala, babalik din naman ako eh. Hindi na nagsalita pa si Totoy at niyakap na lang ang babae. Hindi niya kasi alam kung talagang babalik pa ang babae. Kung papayagan pa ba si Maxine ng kanyang ama na pumunta sa squatter area na ito. Kumusta ang anak ko, Doc? Tanong ni Maximo nang makapasok na sila sa opisina ng kilala niyang doktor. Natapos na ang lahat ng mga test kay Maxine at ngayon na nila malalaman ang resulta. Well, kagaya ni Maximo ay kinakabahan na rin si Maxine sa magiging resulta. She's fine, she's good, and she is healthy. Nagulat naman si Maximo habang natuwa naman si Maxine. Base sa kanyang result ay wala namang problema sa kanya. Hindi na mahina ang kanyang katawan at hindi na rin mahina ang immune system niya. Sabi ng doktor. Napakunot noon naman si Maximo. Papaanong nangyari yun, Doc? Bata pa lang siya noon. Hanggang sa lumaki siya, ay mahina na ang immune system niya. Tapos ngayon ay, bigla na lang siyang naging okay. Napatingin naman si Maxine sa kanyang ama. Dad, okay na nga daw ako, di ba? Umiling-iling si Maxine. Gusto ko lang makasiguro, anak. Malay mo, nagkamali ang test sa iyo. Napailing at napabuntong hininga na lang si Maxine. Pagpasensyahan niyo na po ang dad ko, Doc. Masyado lang kasing naging paranoid. Ngumiti naman ang doktor. It's okay, Iha. Ganyan naman talaga ang mga magulang eh. Gustong siguraduhin na maayos lang ang anak nila. Siguro, kaya lumakas ang immune system ni Maxine ay dahil sa environment na nakasalabuhan niya in 3 months. Mukhang napalakas nito ang immune system niya. May mga vitamins pa ring binigay ang doktor kay Maxine. Hanggang sa makauwi na nga sila sa bahay ay hindi pa rin makapaniwala ang ama ni Maxine na magaling na nga siya. Dad, napatingin si Maximo sa anak. Hindi ba kayo natutuwa na magaling na ako? Umiling-iling si Maximo at naupo sa tabi ni Maxine. Hinawakan niya ang kamay nito. Masaya ako, anak. Masayang masaya ako dahil sa wakas ay magaling ka na. Hindi na ako mag-aalala na baka magkasakit ka kapag lumabas ka ng bahay. Napangiti si Maxine dahil nakikita niyang natutuwa ang kanyang ama. Namumula na nga ang mga mata nito at tila naiiyak na sa sobrang tuwa. Ibig sabihin ay makakalabas na ako ng bahay at pwede na akong pumunta sa iba't ibang lugar? Hindi ka agad nakasagot si Maximo. Pinisil naman ni Maxine ang kamay ng ama. Dad, ilang taon na po akong nakakulong sa bahay. Simula pa bata ay hindi ko nakita ang mundo. Pagbigyan mo naman ako na ma-explore ang mundo. Ngayon na magaling na ako. Kay tagal ko itong hinintay, Dad. Napatitig na lang si Maximo sa anak. May point naman ito at ngayon na magaling na ang kanyang anak ay hindi na niya ipagkakait ang kalayaan nito. Fine. Napangiti ng malaki si Maxine. Pero kailangan mo pa rin magkaroon ng bodyguard. Niyakap ni Maxine ang ama. Thank you, Dad. You are the best dad in the world. At ikaw ang pinakapaborito kong daddy. Natawa na lang si Maximo sa sinabi ng anak. Baliw, malamang. Kasi ako lang naman ang nag-iisa mong daddy at wala ka ng choice. Natawa na rin si Maxine. But still, thank you, Dad. I love you. Biglang natigilan si Maximo dahil parang may humaplos sa kanyang dibdib nang sinabi ng kanyang anak na mahal siya nito. Niyakap niya pabalik ang anak. I love you too, Maxine. Masaya si Maximo dahil magaling na ang kanyang anak pero hindi niya rin maiwasan na malungkot.
Ngayon na malaya na ang kanyang anak ay pakiramdam niya ay mawawala na ito sa kanya. Lalo na at hindi magtatagal ay makakahanap na rin ito ng lalaking mamahalin at bubuo ng sariling pamilya. Hindi pa siya handa na pakawalan ang baby niya. Kailan kaya babalik si Ate Maxine, no? Namimiss ko na siya. Sabi ni Nene habang nasa hapagkainan sila. Napabuntong hininga na lang si Totoy dahil linggo na ang lumipas simula nang umalis si Maxine ay hanggang ngayon ay wala pa rin silang balita tungkol sa kanya. Hindi nila alam kung kumusta na ito o kung mabuti lang ba ang lagay nito. Baka hindi na siya pinayagan ng daddy niya na bumalik pa dito. Sabi naman ni Patot dahilan para mapatingin si Totoy sa kanya. Kasi mayaman si Ate Maxine tapos marumi dito sa atin. Napabuga ng malakas na hangin si Patot. O baka naman kinalimutan niya na tayo. Sabay na nalungkot ang dalawang bata. Hindi inaasahan ni Totoy na ganito ang magiging epekto sa kanila ng dalaga. Sinong kinalimutan? Sabay-sabay na napatingin silang tatlo sa may pinto. Ate Maxine! Ate Maxine! Sabay na sabi ng dalawang bata at agad na tumakbo patungo kay Maxine. Napatayo na lang si Totoy at napatingin sa babaeng ilang linggo niya nang hindi nakita. Hindi siya makapaniwala. Akala namin hindi ka na babalik, Ate Maxine. Umiiyak na sabi ni Nene. Pwede ba naman yun? Siyempre mga kapatid ko din kayo, no? At hindi pwede na hindi ko kayo balikan. Ito, may mga pasalubong pala akong dala. Ipinasok ng mga bodyguards ang mga binili ni Maxine para kina Totoy at sa mga bata. Excited namang binuksan ng mga bata ang kanyang mga dala. Bumalik ka, sabi ni Totoy nang makalapit siya sa dalaga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan niya na ang dalaga ngayon. Sinabi ko sa'yong babalik ako eh. Napangiti na lang si Totoy dahil masayang masaya siya na muling nakita ang babae. Nandito din pala ako dahil may trabaho akong gustong ibigay sa'yo. Napakunot noon naman si Totoy. Ano yun? Hinawakan ni Maxine ang dalawang kamay ng binata. Gusto kong maging driver kita. Pumasok sina Totoy kasabay ng kanyang mga kapatid sa malaking bahay ni na Maxine. Simula ngayon ay dito na kayo titira. Namangha naman ang dalawang bata. Talaga, Ate Maxine? Hindi makapaniwalang tanong ni Patot. Dito na kami titira? Tumangutango naman si Maxine. Oo, dahil simula ngayon, magtatrabaho na sa akin ang Kuya Emilio bilang driver ko. Mabuti na lang talaga at pumayag si Totoy sa gusto ni Maxine. Mas malaking sweldo ang ibibigay niya sa lalaki at makakasama pa niya ang mga bata sa bahay. Simula kasi ngayon ay ititraining na siya ng ama niya kung papaano patakbuhin ang kumpanya nila. Nako, Kuya Patot, mayaman na tayo! Natutuwang sabi ni Nene habang nagtatalon pa sa tuwa. Napangiti na lang si Maxine dahil masaya ang mga bata ngayon. Dinala na niya ang mga ito sa magiging kwarto nila. Nasa iisang kwarto lang ang tatlo dahil iyon ang hiling ni Totoy. Maxine, iha, pinaghahanap sa'yo, sabi ng yaya ni Maxine. Napangiti naman si Maxine sa kung sino ang dumating. Alex, anong ginagawa mo dito? Niyakap ni Maxine ang lalaki at nakipagbeso-beso pa. Nandito ako para imbitahan kang mamasyal sa mall. Nakapagpaalam na ako sa daddy mo and he said yes. Ikaw na lang ang hinihintay kong pumayag. Napailing naman si Maxine. Sige, lalo at ito ang unang beses natin na lalabas tayo siya nga pala, may papakilala ko sa'yo. Hinawakan ni Maxine ang kamay ng lalaki at lumapit kay Totoy. Siya nga pala si Emil, yung kinikwento ko sa'yo. Inilahad naman ni Alex ang kamay sa lalaki. Ikaw pala si Emil, nagkikwento ka sa akin ni Maxine. Ako nga pala si Alex, ang kababata ni Maxine. Napatingin pa si Totoy sa kamay ng lalaki. Ngumiti siya at tinanggap din ang kamay ng binata. Nice meeting you, Alex.
Pasensya na at hindi kita masyadong kilala dahil hindi ka naman naikwento sa akin ni Maxine. Pilit na lang na tumawa ang lalaki at napatingin kay Maxine. Pagpasensyahan niyo na tong si Emil, palabir ko lang yan. Napatingin naman si Totoy kay Maxine. Bakit? Totoo naman eh. Sinabi mo lang na may kababata ka. Tapos, yun lang. Pinanlakihan ng mga mata ni Maxine si Totoy. Sige na Emil, ihanda mo na ang kotse dahil aalis kami ni Alex. Umiling naman si Alex. No need, Maxine. Dala ko naman ang kotse ko at pwede ka na doon. Hindi na natin kailangan ng driver. Sabi ni Alex habang nakatingin kay Totoy. Hinila na ni Alex ang kamay ni Maxine dahilan para wala na itong magawa. Napatiimbagang naman si Totoy habang nakatingin sa dalawa na papalayo. Napakuyom siya ng kamao. Alam niya sa kanyang sarili na nagseselos siya pero alam din niya sa kanyang sarili na wala siyang karapatan dahil hindi naman niya pagmamay-ari ang dalaga. Huminga ng malalim si Totoy at napatingin sa magandang kwarto na binigay sa kanila ni Maxine. Ngayon na nasa bahay na sila ng dalaga ay mas nakikita niyang hindi talaga sila bagay dahil sa estado ng kanilang buhay. Kaya lang naman pumayag si Totoy na maging driver ni Maxine ay dahil gusto ng mga kapatid niya na makita at makasama si Maxine. Ganoon din naman siya. Kahit na isang malaking imposible na makamit niya ang dalaga, ay masaya na siya na makasama ito. Araw-araw ay nahatid ni Totoy si Maxine sa opisina nito. Madaling natuto si Maxine sa pagpapatakbo ng kumpanya, lalo na at tinuruan ito ng kanyang ama habang nasa bahay pa ito. Kahit na walang kasiguraduhan noon nagagaling siya, ay tinuruan pa din siya ng ama. Halos araw-araw ding nakikita ni Totoy si Alex na hindi lang sa bahay dumadalaw, kundi pati na rin sa opisina ng dalaga. Halos araw-araw din tuloy nagsiselos si Totoy. Bakit palagi kang nandito? Tanong ni Totoy kay Alex na kalalabas lang ng bahay ni na Maxine. Napatigil naman sa paglalakad si Alex. Dinadalaw ko lang si Maxine. Nabakunot noon na nakatingin si Alex kay Totoy. Bakit parang napapansin ko na mainit ang dugo mo sa akin? Sa tingin ko naman, wala akong nagawang masama. Hindi nagsalita si Totoy. Alam ko na. Nagsiselos ka sa akin no? Napakunot noon naman si Totoy. Ano nagsiselos pinagsasabi mo? Naalibalit-baran lang ako sa mukha mo. Yun lang. Napangiwi naman si Totoy. Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Bulong pa na tanong ni Totoy. Kasi mahal mo si Maxine. Biglang natigilan si Totoy dahil hindi niya akalain na narinig pala ng lalaki ang kanyang ibinulong. Pero huwag ka nang umasa, Emil. Dahil kahit na malaki ang utang na loob sa'yo ni Tito Maximo, ay sigurado naman ako na hindi niya basta-bastang ibibigay ang anak niya sa isang taong katulad mo. Hindi nakagalaw si Totoy hanggang sa mawala na nga sa kanyang paningin ang lalaki. Napakuyom na lang siya ng kamao at natawa. Oo nga naman pero hindi naman siya umaasa. Pero nasaktan pa rin siya sa katotohanang kahit kailan hindi niya makukuha ang babae. Emil, pagkatapos mo dyan, ihanda mo ang kotse dahil pupunta tayo sa mall. Ibibilhan ko ng mga gamit sina Patot at Nene at pati na rin ikaw. Nakangiting sabi ni Maxine kay Totoy. Nasa garahe ngayon si Totoy at nililinis ang kotse. Wag na, ma'am. Wag na po kayong mag-abala. Dahil ako na po ang bibili ng mga gamit para sa mga kapatid ko. Napakunot noon naman si Maxine dahil parang may kakaiba sa pananalita ng binata ngayon. Bakit ganyan ka makapagsalita, Emil? Napatigil naman sa pagpupunas ng kotse ang lalaki. Bakit po ma'am? Ano po bang meron sa pananalita ko? Mas lalong nagtaka si Maxine. Bakit ka nagpupo sa akin at bakit tinatawag mo akong ma'am? Nagpatuloy na sa pagpupunas si Totoy. Dahil amo ko po kayo at kahit na naging magkaibigan tayo, ay hindi naman pwede na tawagin ko na lang kayo sa pangalan nyo dahil amo ko na kayo. Stop it, Emil.
Napatingin si Totoy sa babae. Hindi ko gusto na itinuturing mo akong ganito. Gusto kong ituring mo ako kung paano mo ako ituring noong nasa squatter pa lang tayo. Napabuntong hininga naman si Totoy. Hindi pwede. Bakit? Hindi na naiwasan ni Maxine na maglakas ng boses. Nasasaktan kasi siya. Dahil nga amo kita ngayon. Nagulat na lang si Totoy nang makita na umiiyak si Maxine. Hindi na siya nakapagsalita dahil umalis na kaagad ang babae. Malakas na binataw ni Totoy ang towel at napasuklay na lang sa kanyang buhok. Sa ilang buwan na magkasama sila ni Maxine ay ngayon niya lang ulit nakita na umiyak ang dalaga. Dahil noon pa man ay siniguro niya na palagi itong masaya. Shit! Napamura na lang si Totoy. Masakit man ito pero ito ang dapat niyang gawin dahil tama si Alex. Hindi sila pwede. Maxine, anak. Tawag ni Maximo sa kanyang anak nang makapasok siya sa kwarto. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa may balkonahe. Anak, sabi ng yaya mo, hindi ka daw kumain. May problema ka ba? Naupo na si Maximo sa harap ng upuan ng anak niya. Dad, bakit ganun? Bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Emil? Ayoko nang ganun. Gusto ko, kung paano niya ako tratuhin noon, ay ganun din sana ang pagtato niya sa akin ngayon. Nakita ni Maximo kung paano umiyak ang anak niya. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya handa pero alam niyang darating ang araw na ito. Mahal mo ba siya, anak? Tumingin si Maxine sa ama habang umiiyak. Opo, Dad. Sa kanya ko lang po naramdaman kung paano maging masaya. Na kahit mahirap ang buhay niya, ay ginagawa niya ang lahat para maging masaya lang ako. Kahit kaunti lang ang sahod niya, pinapasyal niya kami ng mga bata kasi alam niyang gusto kong makita ang mundo. Napatitig naman si Maximo sa anak. Hindi kaya. Nararamdaman mo lang yan dahil siya ang unang lalaki na nakilala mo nung lumabas ka. Umiling-iling naman si Maxine. No, Dad. Sigurado na ako sa nararamdaman ko. Mahal ko si Emil. Hindi na nagsalita pa si Maximo at niyakap na lang ang anak. Pinatawag niyo daw po ako, Sir Maximo. Tanong ni Totoy nang makapasok siya sa study room nito. Maupo ka, Emil. Itinuro ni Maximo ang upuan at naupo naman doon si Totoy. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Emil. Bigla tuloy nakaramdam ng kaba si Totoy. Mahal mo ba ang anak ko? Dahil sa gulat ay hindi kaagad nakasagot si Totoy. Kasi ang anak ko ay mahal ka niya. Mas lalong nagulat si Totoy at kalaunan ay napayuko. Opo, mahal ko po ang anak niyo. Napangiti ng malungkot si Totoy habang nakatingin sa ama ng dalaga. Pero alam kong hindi pwede dahil mayaman si Maxine. Habang ako, mahirap lang. Ang layo po ng agwat namin sa buhay. Napabuntong hininga na lang si Maximo. Hindi ba sapat ang pagmamahal mo sa kanya para ipaglaban mo siya? Napatitig si Totoy kay Maximo. Tama ka, Emil. Malayo nga ang agwat niyo sa buhay at kahit kailan ay hindi ko naisip na mapupunta lang sa iyo ang anak ko. Napayuko na lang si Totoy dahil noon pa ay tanggap na niyang hindi siya matatanggap ng ama ng dalaga. Pero ayaw kong maging malungkot ang anak ko. Biglang napatingin si Totoy kay Maximo. At nangako ako noon na gumaling lang ang anak ko ay hahayaan ko kung sino ang mamahalin niya. At ikaw yun, Emil. Hindi naman nakagalaw si Totoy at hindi makapaniwala na nakatingin kay Maximo. Ibig niyo pong sabihin ay pumapayag kayong mahalin ko ang anak niyo? Tumango naman si Maximo. As long as napapasaya mo ang anak ko at sa'yo siya sumasaya, ay wala akong tutol. Napakurap-kurap si Totoy dahil naiiyak siya sa sobrang saya. Maraming salamat po. Pangako po na mamahalin at pasasayahin ko ang anak niyo. Ngumiti at tumango lang si Maximo. Nagpaalam na rin si Totoy at lumabas na sa study room.
Kinuha ni Maximo ang picture frame ng asawa niya. Kagaya mo ay may kabutihang puso rin ang anak natin. Han, kagaya mo ay hindi siya nakatingin sa estado ng buhay ng taong mahal niya. Sana lang ay kagaya ko din ay mahalin niya ang anak natin nang walang hanggan. Sabi ni Maximo habang hinahaplos ang picture ng asawa. Hinanap ni Totoy si Maxine at nagtatanong na rin sa mga katulong. Nalaman niyang nasa garden ang babae. Nakita niyang nakaupo ito sa bench at nakatingin sa langit na maraming bituin. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Maxine dahilan para mapatingin ito sa kanya. Ang daming bituin, no? Tanong ni Totoy pero hindi nagsalita si Maxine. Ang gaganda nila, kagaya mo. Sabi pa ni Totoy at tumingin kay Maxine. Nagkatitigan silang dalawa. Kagaya ng mga bituin ay ang hirap mong abutin kasi ang layo-layo mo. Hinawakan ni Totoy ang kamay ng dalaga. Pero handa akong lumipad sa langit. Maabot ka lang. Kumibot-kibot ang labi ni Maxine. Mahal kita, Maxine. Sa pagkakasabi niyon ni Totoy ay naiyak na nga si Maxine. Nakakainis ka. Mahal mo ako pero ginawa mo sa akin yun. Hinaplos ni Totoy ang pisngi niya. Dahil akala ko, imposible. Pero tama nga sila. Walang imposible pagdating sa pagmamahal. Napalabi si Totoy. Mahal mo rin ba ako, Maxine? Kasi ako, mahal na mahal kita. Na kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi man sumagot si Maxine sa tanong ni Totoy ay nakuha naman niya ang sagot ng dalaga nang halikan siya ng babae sa labi. Hinawakan niya ang pisngi nito at mas hinalikan pa ito. Magsusumikap ako, Maxine. At kapag nakapag-ipon na ako, ay papakasalan na kita. Napangiti naman si Maxine. Kahit simpleng kasal o saan man ay papakasalan kita, Emil. Nagkatitigan silang dalawa at nagyakapan. Siyempre, hindi pumayag si Maximo na isang simpleng kasal lang ang ibigay sa nag-iisa niyang anak. Tinuruan ni Maximo si Totoy kung papaano patakbuhin ang kumpanya. Madali naman siyang natuto at hindi nga nagtagal ay nagpakasal na nga sila ni Maxine at siya na ang nag-asikaso sa kumpanya ni Maximo habang nasa bahay lang si Maxine. Akala noon ni Maximo ay mag-iisa na lang siya kapag nagkaroon na ng sariling pamilya ang kanyang anak. Pero hindi pala. Sina Patot at Nene ang naging kasama niya sa bahay at natutuwa naman siya sa mga bata. Itinuring niya ding pamilya ang dalawang bata. Lumipas nga ang 1 taon ay biniyayaan ng isang malusog na batang lalaki sina Totoy at Maxine. Habang dumadaan ang panahon ay nagiging malaki na ang pamilya ni na Maxine na noon ay 2 lang sila ng kanyang daddy. Wala talagang imposible sa pag-ibig. Kahit pamahina ka ay kaya mong ipaglaban ang taong mahal mo. Lahat gagawin mo para lang makuha siya. Hindi rin basehan sa pag-ibig ang estado ng buhay. Mayaman man o mahirap ay mamahalin mo ang isa dahil lalo na kung busilak ang puso nito at napapasaya ka. Palagi mong piliin ang puso mo, lalo na kung alam mo sa sarili mong sasaya ka doon. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Totoy at Maxine. Ang isang mayamang babae na na-in love sa isang mahirap at snatcher, pero nagbago nang dahil sa kanya. Wakas.